Hello, mayong hapon po sa inyong lahat at marami pong salamat sa nanood sa akin, nag-share, nag-like sa aking channel na ito. Marami pong salamat sa inyo at saludo po ako sa inyong lahat sa inyong suporta sa akin. At lagi po tayong tumawag, manalangin sa ating Diyos Ama at lagi po tayong magpakumbaba, may respeto sa ating sarili at may respeto sa kapwa-tao. At lagi po tayong magbigay ng tulong sa kapwa-tao na nangailangan sa atin. Marami pong salamat sa inyo. Shout out po sa lahat ng nanonood sa akin, mga subscriber ko. Marami pong salamat sa inyo. Saludo po ako sa inyong lahat. Marami pong salamat. Ang binabahagi ko sa inyo ngayon, kung sino man ang may dignum na gumawa ng cross na dignum ay mapalad po. Kasi nakasulat yan yung mga tao na nakasuot sa dignum na inuukit ang cross sa ating Panginoon ay mapalad na mapalad. Yan po ay may kapangyarihan pangkahalatan at depensa at proteksyon sa inyong sarili. Kasi nakalagay niyan sa kasaysayan. Kung sino mang nagtaglay ng mga dignum na cross, ay yan po ay may depensa, may proteksyon sa pangkahalatan sa katawan na tao. Kasi yung mga dignum na inuukit ninyo sa cross ay may kasaysayan yan, na mahabang kasaysayan yan, na kung sino man ang nakasuot na yan ay mapalad po. Ito po ang mga binahagi ko sa inyo. Kung mayroon kayong cross nga dignum, ito po ay ibulong ng 3 bisis at iihip po sa inyong cross nga dignum na inyong sinusuot, para yan po ay makaproteksyon sa inyo sa paglalakad, paglalakbay, pagtarbaho, o anumang mga kapahamakan na dumating sa atin, ay maliligtas po kayo. Kasi nakalagay niyan, depensa, proteksyon sa ating sarili, pangkahalatan. Yan po. Babasahin ko kaunti ang kasaysayan na depensa ng dignum na inuukit ninyo na cross. Ang sinumang tao ang magtaglay nito ay dapat magtaglay ng mga panalangin tago. Mga panalangin tago. Kung magtaglay ka, may panalangin tago o mga orasyon upang gamitin bilang depensa o proteksyon sa kanilang sarili. Yan po, nakasulat yan. Dapat pormahin cross ang nasabing kahoy, pormahin ang nasabing kahoy na dignum. Pormahin yung cross ng sinumang taong na magtaglay nito bago isuot sa katawan, ay bigkasin ang mga sumusunod na orasyon ng 3 bisis. Yung orasyon na ibinigay ko sa inyo, yan po ay bigkasin niyo ng 3 bisis at ihip sa ninyo sa inyong mga dignum cross na ginagawa ninyo na cross ang dignum. Ito po ang orasyon. Pagkaingatan po ninyo. Ito po hindi ko pa ibigay, may sinasabi pa dito, bukod sa mapalad. Bukod sa mapalad. Mapalad po ang sumusuot na may cross nga dignum. Bukod sa mapalad ang sinumang magtaglay. Sinumang magtaglay. Mapalad po ang sumusuot na nagtaglay sa dignum.
mapalad ang sinumang nagtaglay sa kahoy ng dignom, process. Mapalad na. Din ang sinumang taong makakaalam ng tunay na karunungan ng titulo ni Hesukristo. O yan, titulo ni Hesukristo. Kung sino mang nagtaglay. O, yan po yung cross na dignum na ginagawa ninyo ay mapalad po kayo. Kasi depensa, proteksyon sa inyong sarili yan. O, proteksyon. Kasi yung cross ay yan po ang kahulugan sa nandoon si Hesukristo. Mapalad po. Ito pong orasyon na ito pong bigkasin ko. Pag hindi ninyo maintindihan, balik-balikan lang ninyo pag panonood sa akin channel. Balik-balikan ninyo para makuha ninyo ang tamang pagbigkas. Bigkasin ko to ng dahan-dahan. Dignum, magnum, makam, mikam, ham, gayim, salbame. Yan po. 3 beses ibulong at saka ihip sa inyong krus na sinusuot ninyo na dignum. Ito po ay makapabisa at subok na subok po ito. Pasensya lang kayo kasi bunol-bunol ako kasi Bisaya po ko. Palagi po ako nabubunol. Ito po yung kasaysayan. Mataas yung kasaysayan kasi pinaliit ko lang kasi ang taas to. Maabot tayo ng 2 oras dito sa kasaysayan. Niliitan ko na lang para maiksi. Yung orasyon na binigay ko sa inyo, yan po ay subok na subok. Subok na yan, pagkaingatan yan, at saka wag po gawin sa anumang kasamaan na ang mga tinuturo ko sa inyo. Lagi po tayong manalangin, lagi po tayong tumutulong sa ating kapwa. At number 1 po, ang respeto sa ating kapwa-tao at sa ating sarili. Kailangan po may respeto ang tao. Kapag may respeto ang tao, naku, iwan ko. Yan lang po yung mga binabahagi ko sa inyo. Sana pagkaingatan. At marami pong salamat sa inyo. Hanggang dito na lang po ang aking pagtuturo, pagla-live sa inyo. Marami pong salamat sa inyo. Sana gumawa kayo ng kabutihan at huwag sa kasamaan. Marami pong salamat sa inyo at palagi po kayong manalangin sa Diyos. Maraming salamat. God bless.